Praise the Lord, mga kapatid. Ang ating general subject ngayon, of course, the only true God, the study of biblical monotheism. Tayo ay gumagawa sa pamamagitan ng Thai Kingdom Come na ministry ng Hope Church International. Ngayon ay January 31, 2021. Ang ating pong topic, Defining the Gospel of the Kingdom from the Book of Matthew. Amen. So, defining the gospel of the kingdom from the book of Matthew. Okay? Ang ating pananampalataya sa ating fellowship, the only true God. Yan, naniniwala tayo sa nag-iisa at tunay na Diyos. Ang pangalan niya ay Yahweh. Hindi tayo naniniwala sa Trinitarianism. Hindi tayo naniniwala sa modalism o sa oneness, mga kapatid. Amen. So, defining the gospel of the kingdom according to the book of Matthew. Okay. It is an unarguable fact that Jesus was the bearer of the gospel or good news about the kingdom of God and the kingdom of heaven. Kapag nabanggit po sa Matthew ang kingdom of God and the kingdom of heaven, we can use that interchangeably. The two phrases are identical in meaning. So, it is Jesus who bear of the gospel. Siya ang may bitbit o siya ang may dala ng tinatawag nating gospel of the kingdom. Amen? And Jesus bared his mind and the fundamental intention of this whole career as prophet, rabbi, and son of God with the gospel of the kingdom written in the heart of his follower. So, yun ang pinakamahalaga, yung ang pagiging, ang maunawaan mo ang magandang balita ng kaligtasan, at ito ay hindi lamang nakasulat kung sa libro, ito ay nakasulat sa ating bawat puso. Amen. So, ang ating Panginoong Jesus, siya ang Misaya, siya rin ay isang propeta, siya rin ay guro o rabay, siya ang Son of God, at ang kanyang ipinamamalita, ang kanyang ipinapangaral, walang iba kundi ang gospel of the kingdom. Amen? So sabi sa Luke 4:43, lagi ko inuulit, I am bound to preach the gospel about the kingdom of God to the other cities also. That is the reason why God sent me. Luke chapter 4, verse 43. And so, logically, mga kapatid, then, the same driving purpose should animate all believers and all the followers and in their evangelism. Amen. So that is a driving purpose, and it must be the driving purpose of every believers. We are not allowed to preach any other gospel according to our want, according to our caprice. What we are following is only the driving purpose that we have, the gospel of the kingdom being taught by our Lord Jesus Christ. Amen. So my question last meeting is, have you heard about the gospel? And if yes, if you really believe what is the gospel, the next question is, what is that gospel that you heard? Ano yung narinig mo na magandang balita? Amen? Yan baka yan ay balita lang sa teleradyo. Baka yan ay balita lang sa kung anong periodiko. What is the gospel? Amen? Because to share the gospel of the kingdom of God is to preach salvation. So, ganyan pala kaseryoso ang pangangaral, mga kapatid, na magandang balita ng kaharian ng Diyos. Ha? Kapag ito ay pinangangaral mo, parang ang pinapangaral mo ay walang iba kundi ang kaligtasan. Amen? Dahil kapag hindi kaligtas, kung wala sa iyo ang kaligtasan, hindi ka naman maaaring makasama sa tinatawag na kingdom of God o kaharian ng Diyos. Dahil yun ang kaharian ng Diyos, yun yung isang lugar kung saan ginusto ng ating Panginoon na makasama niya tayo. At kung hindi ka ligtas, wala ka roon. Wala kang karapatan doon. Wala kang ticket, mga kapatid, doon sa lugar na iyon. Kaya napakahalaga ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Amen?
So where has the subject about the gospel of the kingdom been? This is a bad news, mga kapatid. The bad news is the kingdom of God is almost the forgotten topic in every churches. In the entire evangelical church, it is very few, or only very few churches are preaching about the kingdom of God. Kakaunti na lang, mga kapatid. At doon sa kakaunting yun, kapag sila ay nangangaral about the kingdom of God, ang masakit, mga kapatid, hindi pa kumpleto o maling kingdom of God pa ang kanilang itinuturo. Amen? So, what do we have? According to the scriptures, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 2, verse 16, no? We are supposed to have the mind of Christ, di ba? Ang pag-iisip ni Kristo ay kailangang pag-iisip din po natin. So our language must reflect the mind of Christ. So kung pareho ng isipan si Kristo at tayo, dapat kung ano ang mga binibitawang salita ni Kristo na galing sa kanyang bibig, galing sa kanyang labi, ganun din po ang dapat maging salita na nanggagaling o namumutawi sa atin. Amen? And we know that Jesus Christ is always full of the Holy Spirit. So the mind of Christ must always be in us if we are pulled or filled by the Holy Ghost. Amen. So sabi sa 1 Corinthians chapter 2:16, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? No? Sino ang makapagpapayo sa kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen? So, napakaseryosong topic yon. Yung malaman natin na kapag pinapangaral natin ang magandang balita ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, yun yung laging nasa isip ni Kristo. Di ba? Bago siya namatay, ang pinangapangaral niya, tulad nung napag-aralan natin nung nakaraan, ay walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Pagkatapos siyang namatay at nabuhay siya na maguli at nanatili siya ng 6 na araw dito sa mundong ibabaw, mga kapatid, ay hindi pa rin siya tumigil na mangaral tungkol sa magandang kaharian, mga kapatid. So, yun din pa rin ang pag-iisip niya. Amen. Bakit? Kasi yun ang itinuro ng Ama sa kanya. Alam niya na yun ang layunin niya. So, kapag yun ang layunin mo, sa makatuwid, wala kang ibang nasa isipan, kundi ang layunin mo. Dahil ang layunin mo ang siyang magpapagalaw sa iyo araw-araw. Amen? Kaya nga kawawa yung mga taong wala na silang layunin, yung wala na silang purpose. Kapag naramdaman ng tao na wala na siyang purpose, mga kapatid, titigil ang buhay niya. Kapag wala ka ng layunin sa mundong ito at wala ka ng, sa tingin mo, wala ka ng misyon, mananatili ka na lang na inutil, mga kapatid. No? Wala nang saysay ang buhay mo. Pero ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, namatay siya para sa kanyang layunin na ibinigay sa kanya ng Ama. Yun ang nagpapagalaw sa kanya. At syempre, dahil yun ang nagpapagalaw sa kanya, yun din ang magpapagalaw sa atin, mga kapatid. Amen? Kaya nga sabi ko, para nang sa ganon ay nakatanim sa iyong isipan, you have the mind of Christ, para maunawaan mo kung ano ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, lagi mong imemorya yung Marcos 1:14 hanggang 15, yung Matthew 13:19, at yung Luke 8:12, mga kapatid. Yan ay mga mahalagang talata na kailangang mapag-aralan natin, maimemorya natin, at talagang mga itanim natin. Hindi lang basta-basta sa ating isipan, kundi kailangan nakaukit yan, mga kapatid, sa ating puso. Dahil yung mga talatang yan ang nagsasabi ng kaharian ng Diyos. Amen? So, when, what, and where is the kingdom? Pinag-aaralan natin ang kaharian. Ang tanong kailan ba darating ang kaharian? At ano ba yung kaharian? At nasaan ba yung kaharian? So magandang malaan natin, mga kapatid, kung ano ang kasagutan nung when, what, and where. Amen? Okay.
So, payagan nyo akong ulitin yung mga verses na aking binasa sa inyo nung mga nakaraan. Tulad ng Marcos 1:14 hanggang 15. Jesus came to Galilee proclaiming God's gospel and saying, "The time is fulfilled. The kingdom of God is approaching or very near. Repent and believe in the gospel about the kingdom." So malapit na. Ang inaugurasyon, mga kapatid, at ang pag-welcome ng kaharian ay walang iba kundi yung second coming, yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Di ba yun naman ang hinihintay natin? Yung iba mga natatakot sa paggugunaw o pagkagunaw ng ating mundo. Ba't kayo natatakot? Di ba yun ang inaasahan natin? Di ba yun ang gusto natin? Ayaw nyo ba ng magunawang mundo? Ayaw nyo na bang ang kaharian ay mapunta sa atin? Tinatanong natin is when. Tapos pag nalaman natin kung kailan, mga kapatid, matatakot tayo. Ang tunay na mananampalataya at ang tunay na nangangaral ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay never na matakot sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Actually, yan yung pinaka-grand homecoming ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yan dapat yung inaasahan natin. Isipin mo, wala ka ng kapaguran. Isipin mo, wala ka na dito sa ganitong lugar, mga kapatid. Wala ka ng inuupahang renta, hindi ka na masyadong nakabase doon sa kung ano ang kakainin mo, kung ano ang sasakyan mo. Lahat ng mga bagay na mahihirap, mawawala. Why? Kasi nandoon ka sa kaharian ng Diyos. Hindi ka na magbabayad ng mga taxes. Dahil hindi naniningil ng taxes, mga kapatid, ang ating Panginoon. Amen? So, yun ang mga bagay. Ang sabi niya, the kingdom of God is draweth nigh, or coming very near, or very soon, mga kapatid. So, hindi niya sinasabi kung kailan. Kahit ng ating Panginoong Kristo, ang Panginoong Jesucristo, na siyang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, ay nagsabi, hindi niya alam, mga kapatid, kung kailan ang eksaktong petsa kung kailan ang kanyang pagparito. Amen? Ang Diyos lamang ang makakaalam ng kanyang tunay na pagparito. Amen? And one of the Jesus' most vital message is no other than the saving message. Kaya sabi niya, I must proclaim the gospel about the kingdom of God to the other cities also. That is the reason for which I was commissioned. Talagang gusto ng Panginoon ay ikalat ang kaharian na to. Kasi ang kanyang pababalik is a grand homecoming. So gusto niya maraming sasalubong sa kanya. Amen. Siyempre, hindi kasama dito mga demonyo. Hindi kasama dito ang kanilang Panginoon na si Satanas. Ang kailangan niya, mga kapatid, na sasalubong sa kanya ay yung mga tapat na naglilingkod sa kanya. Amen. At siyempre, hindi ka naman pwedeng sasabihing naglilingkod ka sa kanya kung hindi mo alam ang tungkol sa kaharian. Hindi mo nga pinapangaral lang tungkol sa kaharian. Paano ka naman niya makakasama sa kanyang kaharian? Imposibleng pumunta ka sa isang lugar na hindi mo alam. Marami sa atin ang hindi naniniwala, mga kapatid, na mayroong kaharian na darating. Na hindi nga nila alam kung anong klaseng kaharian ito. Di ba? Sinasabi lang nila, ang ating Panginoong Jesus ay King of Kings, Lord of Lords. Pero hanggang doon lang ang kanilang nalalaman. Hindi nila alam kung dumating na ba ang kaharian. Hindi nila alam kung darating pa lang ang kaharian. Hindi nila alam na yung kinagalawan ba nila ay kaharian. Hindi nila alam. Pero tayo, tinuturo natin, ang sabi dito sa Luke 4:43, the kingdom of God to the other cities also. That is the reason for which I was commissioned. At ang sabi niya, kung doon sa tanong na when, the kingdom of God is approaching. Ano ibig sabihin nun? Malapit ng darating. Ang tagal-tagal nyo na sinasabi, malapit ng darating siya. Mas malapit siyang darating kaysa noon sa sinasabi namin na malapit na siyang darating. Mas malapit na siya sa panahong ito, mga kapatid. At nararamdaman na ang kanyang malapit na pagbabalik. Amen. So maliwanag, wala pa yung kaharian ng Diyos ngayon. Kaya nga sinasabi ng Biblia, ang Panginoon ng sanlibutan ito ay walang iba kundi si Satanas. Amen. So mag-enjoy na siya. Ang Diyos natin na may control. Hindi tayo pwedeng galawin ni Satanas.
Hindi niya kaya ito, mga kapatid. Maaring mamatay ang katawan, pero hindi niya makukuha ang kaluluwa natin. Which is yun ang pinakamahalaga. Amen. Pero ang katotohanan, lagi nating sinasabi, kahit na sa ating panalangin, mga kapatid, wala pa ngayon ang kaharian sa atin. Pero ipinangako niya at malapit na at nararamdaman na, mga kapatid. Di ba ga, doon sa Lord's Prayer, mga kapatid, alam naman siguro natin lahat kung ano yung Lord's Prayer. So, hindi nakakaalam, yan ay makikita mo sa Matthew chapter 6, verse 9, up to 10, 12, up to 14, mga kapatid. Doon sa Lord's Prayer, mga kapatid, it is an invitation, mga kapatid, to approach God with the word, may your kingdom come. Diba? Sabi ng mga apostles, Panginoon, turuan mo naman kami kung paano manalangin. At tinuruan sila ng ating Panginoon. Ang sabi niya, ganito kayo manalangin. Amen? Di ba? Ganito kayo manalangin. Tinuruan sila. Kasi gusto nilang matuto kung paano manalangin. Hindi sila tinuruan na manalangin ng paulit-ulit, mga kapatid. Pero, ang nakalagay sa Matthew chapter 6, verse 9 to 14, mga kapatid, isang malinaw na merong pattern ng panalangin na kailangan gagawin natin. At ganito yung pagkakasabi, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit. Di ba? Kasi siyempre, anak siya ng Diyos Dahil anak siya ng Diyos, mga kapatid, ang tawag niya, Ama. Di ba? Hindi siya yung Ama. Hindi pwedeng manalangin siya sa kanya sarili. Kailangan manalangin siya sa kanyang Ama. At nire-recognize niya yung Ama. Kaya ang sabi niya, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian at masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. At bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, and so on. Doon sa verse 10, maliwanag, mga kapatid. Dumating nawa ang iyong kaharian. Yun ay panalangin natin. Yun ay kahilingan natin, mga kapatid, sa ating Ama. At yun ang turo ng ating Panginoong Hesus, ang anak ng buhay na Diyos. Sabi sa Matthew 16 hanggang 18, di ba? He is the Son of the living God. Because He is the Son, the God is the Father. Amen? He is who? Yahweh, mga kapatid. Ang sabi, dumating nawa ang iyong kaharian. So, ibig sabihin, pag ipinapanalangin mo na darating nawa ang kanyang kaharian, ibig sabihin, wala pa yung kaharian niya dito sa atin. Pero ang sabi, dumating nawa ang iyong kaharian. Amen. Yun ang panalangin natin. So, ba't ka matatakot? Natatakot ka sa gobyerno, natatakot ka doon sa tinatawag nilang New World Order, natatakot ka sa gera, natatakot kang bombahin, natatakot ka sa nuclear holocaust. Ang dami mong kinakatakutan. Hindi naman makakatulong sa iyo yung mga takot mong yan. Worry ka ng worry, hindi ka naman matutulungan ng kahit nakaunti doon sa mga mino-worry mo. Simple lang ang sinasabi niya, manalangin kayo ng ganito, dumating nawa ang iyong kaharian. Ganun ka manalangin. Amen? Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. So, ibig sabihin sa langit, nasusunod ang kalooban ng Diyos. Amen? At dito sa kaharian na pinaplano niya, na pangangasiwaan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, kung paano niya minamanage, kung paano niya ginugovern, kaano niya pinamamahalaan ang kanyang kaharian doon sa langit, ipanalangin natin na ganoon din ang pamamalakad dito sa lupa. Amen? So, isipin mo, parang ikaw ay nasa langit. Ikaw ay nasa lupa, pero ikaw ay nasa langit. Bakit ka pupunta sa langit? Anong gagawin mo doon? Amen? Sige, tanong ko sa inyo. Anong gagawin niyo sa langit? Gusto mo katulad ka ng anghel? Meron kang pakpak na dalawa? Lilipad-lipad ka doon? Dadapo-dapo ka kung saan-saan? Yung ba ang trabaho mo sa langit? Hindi ganoon. Kailanman hindi ka pinlano ng Panginoon na maging anghel ka. Amen? Nandun ang mga anghel.
may lugar sila doon. Nandun ang trono ng Diyos. Inaawitan nila ang ating Diyos, mga kapatid. Yun ay kaharian sa langit. Pero ang sabi dito, mga kapatid, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng iyong kalooban sa langit. Amen. Yun yung pangako ng Diyos. So itong lupa, ito yung isang magandang lugar na ang managing dito, na ang administration dito, na ang ruler dito ay tulad ng rulership na nararamdaman ng mga anghel doon sa kalangitan. Amen? Ganun po yun. So, marami ang subject namin. Marami ang pinagdaanan nating subject tungkol sa heaven. Amen? At alam ko na naiintindihan nyo, mga kapatid, ang ibig kong sabihin. So, ano yung talagang mensahe? Ang mensahe is, it is may your kingdom come. Na ang iyong kaharian ay bumaba dito sa lupa. Amen. Yun ang inaasahan natin. The New Jerusalem. Amen. Yun ang gusto nating maramdaman. Hindi natin ipapanalangin, not may your kingdom grow. Na wag sana ang iyong kaharian ay lumago, ang kaharian natin ay, hindi ganoon. Walang ganoon sinasabi ang Biblia. The kingdom must come to us. It is not that we are going to the kingdom. The kingdom will come to us. Not your kingdom will spread. Na ang trabaho lang talaga natin ay ikalat natin yung magandang balita na merong kaharian na darating. Yun ang magandang balita. May darating na kaharian. At ipanalangin natin yung kaharian na yun. Thy kingdom come on earth as it is in heaven. Di ba? Yan ang isang magandang balita sa atin. Di ba? So, kingdom is a future occurrence. Amen? It is a future event. It is a future place, mga kapatid. The future coming of the kingdom is actually found in Micah, Old Testament, chapter 4, verse 7 and 8. Even to the citizen of Israel who is serving God, mga kapatid. Amen? Ang sabi doon, the Lord will reign over them in Mount Zion. Sinabi bang sa langit? Ang sabi dito, the Lord will reign over them in Mount Zion and henceforth forever. Saan ba yung Mount Zion? Ang Mount Zion, mga kapatid, yun yung Jerusalem. Yun yung kinakatirikan, mga kapatid, ng Temple Mount, mga kapatid. That is the Mount Zion. And your tower of the flock, the stronghold of the daughter of Zion, to you it is going to come. To the daughter of Zion, sa mga anak ng Israel, sa iyo darating the former dominion. The kingdom will come to the daughter of Jerusalem. So hindi yung Jerusalem ang aakyat. Hindi yung Mount Zion ang aakyat. Ang sabi doon, the kingdom will come to the daughter of Jerusalem. Kaya yun na lamang, mga kapatid, yung interest ko na makarating sa Jerusalem at nangyari naman. Pinanalangin ko yun, magastos pumunta ron. Pero binigyan ako ng provision ng Panginoon. Kasama ko si Pastora Susan. Why, mga kapatid? Kasi gusto kong ituro sa inyo ang Mount Zion. Gusto makita yung lugar, mga kapatid. Dahil doon ako masasabik, mga kapatid. Doon sa unang lalapagan, mga kapatid, ng paa ng ating Panginoon, ng hari ng mga hari. In reality, nakikita ko at nakita ko, mga kapatid. Amen. At maituturo ko sa inyo. Amen. At siya yung tinuturo ko sa inyo ngayon. No? So, in that passage, Micah chapter 4, verse 7 and 8, mga kapatid, si Prophet
Micah announced that the kingdom will yet to come in Mount Zion. Wala pa sa Mount Zion ang kingdom. Ito ay parating pa lang, mga kapatid. Kaya yun ang ibalita natin. Parating pa lang ang kaharian. At huwag tayong matakot na darating ito. Dapat nga kasabikan natin na darating na ang kaharian ng Diyos. And it will be a return to a former lost condition, a restoration of dominion which has been taken away from Jerusalem. Para bang yung panahon ni Haring David. No? Yung panahon ni Haring David, mga kapatid, and King Solomon, that is considered as the grandeur event of Israel. When I said grandeur, mga kapatid, it is more than glory of the Jerusalem. Ito yung kinikilala sa buong mundo, mga kapatid, ang kayamanan ng Israel, ang kapangyarihan ng mga sundalo ng Israel, kung paano binibigyan, mga kapatid, ng pabor ng Diyos ang Israel, mga kapatid, dahil paborito niya ang hari. Walang iba si King David, mga kapatid, the man after his own heart, ang sabi niya. Amen? At darating muli, yung pagkakataon na yon, mga kapatid, the restoration, i-restore ng Panginoon ang Jerusalem. Amen? Yun ang magiging center ng throne niya. Walang ibang bansa. Sinasabi yun ng Biblia, mga kapatid. Of course, the condition of the country Jerusalem was lost, di ba? Because of sin, mga kapatid, no? Even Saul committed sin. Si Haring David committed adultery, mga kapatid. It is a sin. Solomon married 300 wives and 700 paramours, mga kapatid. He committed sin, mga kapatid. Amen? David killed Uriah, mga kapatid, and married the wife of Uriah. It is Bathsheba, the mother of Solomon. Ang daming kasalanan. Amen? So dahan-dahan, mga kapatid, na wala yung glory ng Jerusalem. Pero pinapangako, mga kapatid, na God will restore the glory of Jerusalem. Amen. So, yun, kung tatanungin nyo kung saan ba bababa ang ating Panginoon, sinabi niya na sa Bible, it is in the Jerusalem. Sa Eastern Gate, doon siya bababa, mga kapatid. At kapag bumaba siya ron at naiyapak niya ang iyang paa diyan, magkakaroon, mga kapatid, ng isang malaking ilog doon. At meron talagang ilog doon, mga kapatid. At nakita namin yung bukal na sinasabi, yung Gihon Spring, mga kapatid. Nandun na siya. Amen. So, magkakaroon ng katotohanan that kingdom will yet to come in Mount Zion. Amen? So, the kingdom come. It is a concrete empire based on the geographical location in Jerusalem. At sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 35, tatawagin iyon the city of the great king. Sa ngayon, nandun na yung marka, nakalagay, the city of David. Because they know that David has been the great king. But from the seed of David come the King of Kings, no other than Jesus, mga kapatid. And He will step on that spring, mga kapatid, the Eastern Gate. Amen. Noong 1500s, mga kapatid, si Suleiman, isang Muslim na hari, Suleiman the Magnificent, mga kapatid, dahil nabasa niya na sinasabi ng propeta na doon papasok ang hari ng mga hari sa gate na yon. Ang ginawa ni Suleiman, isinara niya yung gate na yon. Hanggang ngayon, sarado pa yon. Kasi natatakot sila na magkakatotoo na doon
papasok doon ang hari. Hindi na kala mo naman mapipigilan ni Suleiman the Magnificent na hindi kayang gibain ng hari ng mga hari yung Eastern Gate na yon. That would be a great event, mga kapatid. At alam natin, alam ko, mga kapatid, na parating na yung event na yun. What is that? The great city of a great king. Amen? So, nandun sa geographical location, totoong-totoo na meron yan. May ebidensya tayo na meron. Amen? So, it is a future event which is very near. Ang sabi doon sa Bible, mga kapatid, it is approaching. Amen? So, qualified ka ba, mga kapatid, no? Na mako-cover ng kingdom na yon? Ang sabi doon sa Bible, Matthew 7:21-22, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven or the kingdom of God, but only he who does my heavenly Father's will. Many will say to me in that day, Amen. Saan ka doon, mga kapatid? Ikaw ba yung hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ikaw ba yung tawag lang ng tawag ng Lord, Lord? Pero hindi mo naman sinusunod ang kanyang mga ibinibilin sa iyo, ang kanyang will? Ano ang kanyang will? Ang kanyang will ay ang kanyang purpose. Kaya ka nandito para ipamalita mo na merong darating sa karya. That is the will of the Father. Pero ngayon, tumanda ka na sa mundong ito, hindi mo kayang ipagkalat, ipangaral ang kapangyarihan ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. You don't even know the real gospel. You do not even know the good news. Ay, paano ka naman papapasukin doon, mga kapatid? No? That is actually your passport to enter into the kingdom. But you don't know the real gospel. Make no sense, mga kapatid. Sayang lang. Ano sasabihin ng Heavenly Father? Papapasukin ba natin yan? Sumunod ba sa ating mga pangaral yan? Hindi po. Alam niya ba kung ano ibig sabihin ng kaharian? Hindi po. Alam niya ba kung nasaan ang kaharian? Hindi po. Alam niya ba kung dumating na ang kaharian? Hindi po. Wala palang alam sa kaharian yung taong yan. Anong gagawin natin sa kaluluwang yan? Pero tinatawag ka, Lord, Lord. Ano naman kung tawagin niya ako Lord, Lord? Hindi niya naman ginagawa ang mga dapat niyang gagawin. Yung gusto ko na gawin niya. Hindi niya naman ginawa ang kanyang layunin. Amen? Mga kapatid, ayaw natin na ganoon ang mangyari sa bawat isa sa atin. Mahal ko kayo, mga kapatid. Amen? Kaya ko ipinapangaral ang mga salitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos. The kingdom belongs in the mind of Christ to the day of God's future intervention and judgment on the world. Amen? Darating talaga ang Panginoon, mga kapatid. Sa araw ng Panginoon, na tayo ay huhukuman. Kaya kailangan maging sigurado tayo, mga kapatid. Amen? Na kapag tayo ay hinukuman, mga kapatid, alam natin na panalo tayo sa labang ito. Amen? Ganong kahalaga ang kingdom of God. The kingdom comes with the future coming of the Jesus and not before. The timing of the kingdom are unmistakable. The kingdom belongs to the future as an event which will divide the good from the bad, and their destinies will be fixed. The children of the kingdom are here. Those who by virtue of their privileged position as member of the Israelite race should have been candidate for the successful entry into the kingdom when it comes. Hindi tayo mawawala doon. Because we are grafted souls, mga kapatid.
May mga Hudyo na sumuko at hindi tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Sila ay pinutol, mga kapatid. Pero tulad ng isang olive tree, kahit na pinutol yun, we will be grafted from that olive tree. Even though we are a Gentiles, we will be grafted from that. Amen. To become an spiritual Israel. So the primary and dominant meaning of the kingdom in the gospel teaching of Jesus is the kingdom to be manifested in the future when Jesus returned to administer it on earth in the company with the saints of all the ages. Ano ba sasabihin mo kapag katabi mo si Abraham? Kung katabi mo si Isaac at si Jacob? They are heroes of the faith, mga kapatid. Amen? And who will administer that kingdom? It is Jesus Christ, the King of them. Hindi ka ba excited, mga kapatid, na naiintindihan mo doon ngayon ang kingdom? Kaya sabi nga sa Golden Rules, mga kapatid, no? Sa Beatitudes rather, we have a chance to visit the mountain of Beatitudes, mga kapatid. At ang sabi doon, blessed indeed are the meek because they will inherit the earth, the kingdom, the life of age to come. That means the immortality gained in the resurrection. Amen. Tayo yung magmamana roon sa kaharian na yun. That's why I am excited, mga kapatid. And I want to transfer the excitement from my heart to your heart, mga kapatid. Para kahit na kayo ay nagtatrabaho araw-araw, mga kapatid, nandiyan ang problema, mga kapatid. Ito ay magsisilbing kaagaan sa inyo. Magaan na magaan itong tatanggapin. Kasi hindi ka nakatingin sa paghihirap mo ngayon, kundi nakatingin ka doon sa good news of the kingdom. Kaya may pagkakataon pa para sabihan mo yung mga kamag-anak mo. Anong pinagkagagawa ng mga kamag-anak mo? They don't even know about the kingdom. Why? Because you failed to mention about the kingdom. Why you failed to mention about the kingdom? Precisely because you don't know what the kingdom is. At ayaw nating magpatuloy yung ganong problema. You have to understand the kingdom today. Dahil hindi po natin alam ang susunod na mangyayari. See you at the kingdom. In Jesus' name, amen. Hallelujah.